Shalom, shalom, shalom sa inyo pong tahanan. Kumusta na po kayong lahat? Shalom is wholeness, completeness, peace, prosperity, and protection. Shalom buong daigdig. Shalom Amerika. Shalom Israel. Shalom Jerusalem. Shalom Pilipinas. Shalom IPJM in the name of Jesus. Shalom sa bawat isa, batian mo, sabihin mo sa kanya, shalom sa iyo, shalom sa iyo, shalom sa iyo, in the name of Jesus. Kaya ngayon, tayo po ay manalangin. Magtuturo na po tayo ng salita ng Diyos. Manalangin muna tayo. Amang banal, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal sa amin. Ibinigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesus upang kami tubusin at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesucristo, maraming salamat. Nagsakripisyo ka, namatay ka sa aming lugar, Panginoon. At ika'y nabuhay na muli mula sa mga patay. In the name of Jesus. At ginawa mo kaming bagong nilalang kay Kristo Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ama, salamat sa banal na Espiritu ang isinugo mo. Tinatanggap namin siya. At Lord, upang kami puspusin sa kapangyarihan ng ayon sa iyong kalooban ay maghari kami sa buhay na ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Pagturo ka, Panginoon, sa mga sandaling ito. Pakilala mo, i-reveal mo, Panginoon, ang kahalagaan ng pagpapakumbaba in the name of Jesus. Maraming salamat. Panginoon, you will show yourself alive sa aking pong pagtuturo. Ang mga kapatid ay hahatiran mo, ikilusan mo sila ng iyong himala. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang ating pong pamagat, reigning in life through humility. Reigning in life through humility. Sabi po ng Biblia, those who have received the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in this life through Jesus Christ. Yung pong nakaraan, ang ating pong pag-aaral ay reign in life through our exalted position in Christ. Ngayon, reign in life through humility naman. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Makapangyarihan po ito, nakaka-bless talaga at matanggap natin ang salita ng Diyos, hallelujah, which is Spirit, in the name of Jesus. Humility, pagpapakumbaba, is the secret to continual usefulness in the kingdom of God. Ang pagpapakumbaba, ito po ang sikreto ng patuloy na pagpapagamit, pagkakagamit ng Diyos sa atin sa kanyang kaharian. It is the secret to continual usefulness in the kingdom of God. At tayo po, we can truly reign in life as kings through humility. Through humility. Ito po yung ating scripture, Proverbs 22 verse 4. Proverbs 22 verse 4, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay darating sa atin ang mga kayamanan, darating sa atin ang karangalan, darating sa atin ang magandang buhay. By humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po natin ay nagbibigay gantimpala sa taong nabubuhay sa pagpapakumbaba. Amen. Ang pagpapakumbaba o humility is not a weakness, mga kapatid. Humility is a total lack of confidence in your own ability and a total dependence on God's ability. Ulitin ko po. Ang pagpapakumbaba, ito yung kompletong
kawalan ng kumpiyansa sa ating sariling kakayahan. Sa ating sariling kakayahan. Kompletong kawalan ng kumpiyansa o pananangan sa ating sariling kakayahan. At ito rin naman ang kompletong pagdedepende sa kakayahan ng Diyos. In the name of Jesus. Purihin ang Panginoon. Naalala ko po, it's not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Yun po, yung pagdedepende natin sa banal na Espiritu. Purihin ang Panginoon. Lahat ng mga taga-kaharian po ay dapat lalakad sa espiritu ng pagpapakumbaba. Ito'y napaka-importanting ugali. Ang salita po ng Diyos ay marami ang sinasabi patungkol sa pagpapakumbaba. If you have your Bible, sulat nyo po ito, babasahin ko. Ito po sa Ephesians chapter 4, 1 hanggang 2. Ano po? I therefore, the prisoner for the Lord, appeal to and beg you to walk, lead a life worthy of the divine calling to which you have been called, with behavior that is a credit to the summons to God's service. I'm reading from the Amplified Version of the Bible po. So verse 2, living as becomes you with complete lowliness of mind or humility and meekness and selfishness, gentleness, mildness, with patience, bearing with one another and making allowances because you love one another. Ito po, nabanggit na po yung pagpapakumbaba. That you walk worthy of your calling. Kapatid na nakikinig, tinawag ka ng pag you did not choose me, I chose you. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay tinawag. You walk worthy of the calling na kung saan ay ikaw ay tinawag ng Panginoon. Ulitin ko po, living as becomes you with complete lowliness of mind, or humility and meekness, kahinahunan, unselfishness, gentleness, mildness, with patience, bearing with one another, and making allowances because you love one another. Basahin ko po sa Tagalog, ano? Kasi, purihin ang Panginoon. Although naintindihan na natin yun, naipaliwanag na ng konti, purihin ang Panginoon. Ito po, Ephesians, ang binabasa po natin. Ephesians 4:1 and 2 sa Magandang Balita Biblia. Kaya ako na isang bilanggo, sabi po ni San Pablo, dahil sa Panginoon, bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Sabihin mo, ako'y tinawag ng Diyos. Ikaw ito. Everybody has been called by the Lord. John 15:16. Verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Amen. Praise God. So, napakaliwanag ng pagkakasalin sa Tagalog. Kaya't maging mapagpakumbaba, mahinahon, meekness, at matyaga, magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Purihin ang Panginoon. Marami pong tao, ginagamit ng Panginoon sa maikling panahon lang. Pero yung pong mapagpakumbaba o kapagpakumbabaan ang siyang susi para sa patuloy at mahabang paggamit ng Panginoon sa kanyang kaharian. Continual usefulness in the kingdom of God. Amen. Praise God. Ngayon, dito po sa Romans chapter 12 verse 3. Ano nga po ba yung
yung kahulugan ng humility. It is total, total lack of confidence in your own ability. Hindi ka nananangan sa iyong sariling kakayahan, katalinuhan, edukasyon. That's what. But it is a total dependence on God's ability. Ang kompletong pagdedepende sa kakayahan ng Diyos. Not by might nor by power, but by my Spirit. Pagdedepende sa banal na Espiritu ng Diyos. Okay, basahin ko po itong Romans chapter 12 verse 3. For by the grace is unmerited favor of God given to me. Sabi po ni Pablo, I warn everyone among you not to estimate and think of himself more highly than he ought. Not to have an exaggerated opinion of his own importance, but to rate his ability with sober judgment. It's according to the degree of faith apportioned by God to him. Ipilitin ko pong Tagalogin, sa pamamagitan ng biyaya, unmerited favor ng Diyos, na ibinigay sa atin. Ako'y nagbibigay babala sa bawat isa, sabi ng Pablo, na huwag estimahin o tingnan ang sarili ng higit pa o sa mataas na pagtingin dito. Huwag magkaroon ng sobrang opinyon o pagkilala sa kanyang sariling importansya. Bagkus ay kilanlin mo ang iyong abilidad ayon sa tamang paghatol according to the degree of faith apportioned by God to him. We are talking about humility. Sa Tagalog, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Okay? Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Yun ang Panginoon. Maganda po talaga ito ang sabi dito, ulitin ko lang, not to estimate and think of yourself more highly than you ought to. Not to have an exaggerated opinion of his own importance. Opo, yun po ay napakaliwanag na. Ito pong salitang ito ng Panginoon ay warning sa bawat mananampalataya na tinawag ng Panginoon, ikaw yon. We must realize that all blessings come from God. Lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. All that we are and all that we have is the result of the grace of God in our lives. Tandaan natin, lahat ng meron tayo, ito po ay resulta ng biyaya and merited favor ng Panginoon sa atin. Amen and amen. Hallelujah. Kaya ayun po, huwag tayo magkaroon ng pride. Purihin ang Panginoon. Huwag tayo magkaroon ng sobrang opinyon sa ating sarili. Sapagkat ito ay puputulin ang ating pagkakagamit sa Diyos. Purihin ang Panginoon. You may think, well, they do not have the respect for me that they ought to have. Meron ba tayong ganoon ba? Di ako nire-respeto na dapat kung akong ma-respeto. After all, I'm somebody. Mataas po yun. This is an exaggerated opinion of your importance. Okay. Hallelujah. So, dito po sa Romans chapter 12, meron ka dito. Kapatid, bahagi ka ng katawan ni Kristo, tinawag ka. Ito ang mga regalo sa ministeryo. For we have many members in one body, and all members have not the same office.
Okay? So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Di po tayo watak-watak, magkakasama po tayo. Okay? Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on our teaching. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth, with diligence. He that showeth mercy, with cheerfulness. Yun po ay meron kang regalo dyan kabilang na binigay ng Diyos. Meron lang paalala ang Panginoon na mapagpakumbaba tayo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Tawag sa atin katawan ni Kristo. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob, ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Paggamit tayo. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Verse 7. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Okay? Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ng iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung mamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. So iba-iba po yung ating mga regalo, iba-iba po yung ating gampanin. Meron ka nito, pero dapat nagkakaisa tayo at dapat nagpapakumbaba, walang pataasan. Walang pataasan, merong pagpapakumbaba sa ating pong paggawa, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Huwag tayong magkaroon ng exaggerated opinion of ourselves. Ang ating responsibility is to function in the ministry God has given us. Kapatid. Not every person is called into one fivefold ministry. God is using lay people all over the world in supernatural ways. The kingdom of God is supernatural. Tandaan ninyo, sabi ko nga, kailangan tayong conscious sa expecting miracle every day in the name of Jesus. James chapter 4 verse 6. But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Sabi ang Diyos ang nagbibigay ng marami pang biyaya. Dahil dito, ang Diyos itinatakwil ang proud o mapagmataas o mayabang. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Nagbibigay pa ng maraming kaloob, biyaya sa nagpapakumbaba o sa mapagpakumbaba. Amen. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Mga kapatid, ang pagmamataas, pride, it destroys the flow of God. Supernatural na po. Destroys the flow of God in our lives. Tinatakwil ng Panginoon ang mapagmataas. Tinatakwil ng Panginoon, nire-resist niya ang mapagmataas na layman. Tinatakwil ng Panginoon, mapagmataas na preacher. Tinatakwil ng Panginoon ang mapagmataas na
asawang babae, housewife. Tinatakwil ng Panginoon ang mapagmataas na asawang lalaki. Oh. But, mga kapatid, nagbibigay ng mayamang biyaya sa mapagpakumbaba. We all need the grace of God in our lives. Gaya po ni San Pablo, ano po? Sabi niya, I can do all things through Christ. Tandaan natin yung through Christ. Nagdedepende siya kay Kristo. Okay? Sabi pa niya, I am more than a conqueror through Christ that loved me. Through Christ. Take note of that. Purihin ang Panginoon. Paul spoke of the mighty works that he could do through Christ. Ang ating confession ay dapat yung ating exalted position, po? Position, kung binigay ng Panginoon sa atin. Who we are in Christ, our confession is what we have in Christ, not what we can do in our own power and ability. Yun ang ating binibigkas, ito ang ating confession, what we have in Christ. Purihin ang Panginoon. Okay. Tingnan nyo po ang kapagpakumbabaan si San Pablo, no? Sabi po niya, I am the least of the apostles. I am the least of the apostles. Samantalang siya po, 2/3 of the New Testament, tingnan ninyo, siya ang inatasan ng Panginoon na sumulat, 2/3 of the New Testament. Okay? Paul was a man who knew within himself that he was not worthy of the least of the mercies of God, yet he knew who he was in Jesus. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi dito, 2 Corinthians 3:5, that we are sufficient of ourselves to think anything of us of ourselves, but our sufficiency is of God. Yun po, that is humility. Hindi natin sinasabi na sapat na tayo sa ating sarili. Ano po? Bagkus ang ating kasapatan ay sa Panginoon. Our sufficiency is of God, mula sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Humility, again, is the key to continual usefulness in the kingdom of God. Purihin ang Panginoon. Ngayon, pag-usapan po natin si Moses. No? Si Moses. Dito po sa Numbers 12:3, tingnan natin. Now the man Moses was very meek, above all the men who were upon the face of the earth. Pa? Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, si Moses ay talagang pinaka mapagpakumbaba sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Pero, mga kapatid, tingnan natin, no? Moses was the most humble man in the face of the earth, and God used him in a mighty way. Dahil siya po'y mapagpakumbaba, ginamit po siya ng malakasan, makapangyarihan. Many people think Moses was ignorant because of his humility. Hindi po. Ang humility, hindi po kahinaan. Pero alam niyo po, tingnan natin, no? Si Moses po ay ayon po kay ayon kay Stephen, no po. Moses was a learned man in all the wisdom of Egyptians and was mighty in words and in deeds. Si Moses po ay talagang aral. Nag-aral sa mataas na uri ng pag-aaral sa Egypt. At siya po ay malakas sa kanyang salita, mighty in words and in deeds. Ano po? Pero hindi po iyon ang ginamit ng Panginoon. Hindi po ginamit si Moses doon sa kanyang wisdom na ito na kanyang natanggap sa Egypt. Ano po? Hallelujah. Bakit? Sa Egypt po, yun po ang
Mayroon tulad sa mga pag-aaral sa matataas, kaya ng Harvard, o yan, noon. Nung panahon na yun, no? Advance. Kaya, nakapag-aral po siya doon. In fact, he is mighty in words. He was a mighty orator, and the Bible says he was mighty in deeds. Malakas pa rin sa pangangatawan, sa gawa. Pero hindi doon ang gagamitin ng Lord. Yung pong kanyang sariling katalinuhan, yung kanyang sariling dunong sa pagsasalita, kundi at hindi rin yung sariling niyang kalakasan ang gagamitin ng Panginoon. In the name of Jesus. Kaya ito'y pinalimot ng Diyos kay Moses nung siya'y piniprepare para sa pagliligtas sa Egypt. God revealed to Moses that he would be a deliverer. Siya po supposed to be ang magliligtas sa mga Israelita. Ano po? Pero napaaga siya. At nakita niya na pinaparusahan ng isang Egyptian yung Hebrew. No, anong ginawa ni Moses? Pinagtanggol niya yung Hebrew at hanggang sa namatay yung Egyptian. Akala niya matatanggap siya sa ganoon ng mga Israelita, no, na matanggap ang pagkakatawag. Hindi pa panahon. Moses felt he was able to deliver the Israelites from their bondage in Egypt, sapagkat siya po he had the ability to speak and to do great works. Sabi ko nga, hindi po yun ang gusto kong gamitin ng Panginoon. He was ready to do the job. He probably even felt that God had chosen him because of his great ability. He was a proud man. He felt he was sufficient, but he was not. Alam niyo po, 40 years. Dahil po doon, meron pang pagkakataon na nakita niyang nag-aaway yung mga Israelita at pinagbawalan siya. Kasi pakiwari niya, siya talaga yung deliverer. Nagalit pa yung Israelita. Sabi niya, sino ka na ahatol sa amin? Hindi ka pwedeng pamuno sa amin. Hindi siya tinanggap. Kasi sa panahon na yun, hindi doon po sa panahon na yun nang nananangan siya sa kanyang edukasyon, sa kanyang karunungan, sa kanyang sariling kalakasan. Hindi po doon. Kaya umalis siya at napunta siya sa Midian. 40 years. 40 years nandun siya sa disyerto. Ano po? At dito po sa Exodus chapter 3, 10 to 11, we're talking about Moses, nung siya tinitrain ng Panginoon. Come now therefore, and I will send thee unto the Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Dito po, naging mababa na si Moses. Dahil po sa 40 years na nandun siya sa desert, ang kanya pong nakakaharap, mga tupa. Kaya dito ang sabi ng Biblia, hindi na siya yung dating orator, malakas sa pananalita, bagkus siya po ay pautal-utal na dito. Talagang the first words that Moses spoke were, Who am I? For 40 years before he thought, Here I am God's great deliverer noon. 40 years, bago yan. Bago siya napunta sa desierto, po. But here is a man who had all the skills and learnings of the Egyptians. The Bible says that he was mighty in word, yet Moses argues. Sabi niya, I am not eloquent. Isipin mo, dati
great orator siya. Ngayon, I am not eloquent. Ang sabi niya, I am slow of speech and tongue. Nagdidikit yung aking dila. Mabagal ako magsalita. Samantalang dati, he was mighty in words and in deeds. No, dito po talaga, naging mababa na si Moses. Moses, nagsisinungaling ba siya dito? Hindi po. Actually, sa 40 years, wala na siyang kausap, kundi yung mga tupa. Ay yung pagsasalita niya, utal-utal, siguro ganon. Sabi niya, I am no longer eloquent. Only by the power of God could He bring deliverance to the children of Israel. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, naging mababa na po si Moses. At pagka mababa ka, doon ka. Kapag pakumbaba ka, doon ka gagamitin ng Panginoon. Kaya ano ang ibig sabihin ng humility? Humility is total lack of confidence in your own ability and total dependence to God's ability. Ito na ho si Moses ngayon. Kaya dinescribe siya sa Biblia, the most humble person in the face of the earth. Humble na po siya dito. After 40 years, na siya po ay tinrain ng Panginoon, dinisciple ng Lord in the desert. Okay? At ito po ang tugon ng tinawag siya ng Panginoon, no? Ang sabi niya, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord has not appeared unto me. And the Lord said unto him, what is that in your hand? Actually, nakatagpo ni Moses sa burning bush ang Panginoong Diyos dito, no? And the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, a rod. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. Isipin mo, ano yung meron ka? Sabi ng Panginoon, tungkod, sige, tapon mo, naging ahas, naging serpente. At si Moses ay natakot. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, and the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. Sige, i-stretch mo ang kamay mo at kunin mo, hawakan mo sa tail, sa buntot yung ahas. Ang nanguhuli ng ahas sa ulo po, hindi po sa buntot. Pagka kinuha sa buntot, tutuklawin. Sa natural po yun. Pero sabi ng Panginoon, sa buntot mo hawakan. This is supernatural. Pagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos ay sa Kanya. Put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it and became a rod in his hand. And that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared unto him. So, purihin ang Panginoon. God showed Moses that he would depend on the power of God. Dapat magdepende siya sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang proseso na siya naging mapagpakumbaba, si Moses. Moses learned to reign in life through the spirit of humility. Pinili po ni Moses ang buhay mapagpakumbaba at pinagpala siyang lubos ng Diyos. Signs and wonders and miracles ay sumusunod sa Kanya. Subalit, mga kapatid, dumating sa Kanya ang kritisismo mula sa bibig ng kanyang mga kapatid, si Miriam at saka si Aaron. Si Miriam at Aaron ay nagkaroon ng critical attitude kay Moses. Nagkaroon sila ng exaggerated opinion of importance, na kung saan sabi nila, bakit siya lang ba ang nakakapakinig sa tinig ng Panginoon? Okay?
Sila po ay nagkaroon ng pride, critical attitude kay Moses. Bakit? Kasi si Moses po nakapag-asawa ng Ethiopia na sa kanila pong batas kostumbre, hindi dapat yun. And they said, has the Lord indeed spoken only by Moses? Has he not spoken also by us? And the Lord heard it. Numbers chapter 12, 1 and 2. Ako. So, tinuna po siya. Alam niyo po, ang critical attitude, ito po'y nagsasabing meron kang exaggerated opinion sa iyong importansya. Ano po? Tandaan natin yon, yung critical attitude natin, pagka pinupunahan natin, lalo na yung ating leader, ano po? Kahit, ibig sabihin, meron kang nakakahigit na pangilala sa iyong sarili doon sa taong yaon. Critical attitude cause them na meron pong yun nga, exaggerated opinion of their importance. Mga kapatid, ayaw po ng Diyos yun. At the Bible says, Miriam and Aaron spoke against Moses at narinig ng Panginoon yon. We never have a right to criticize anyone. We never have a right to criticize anyone. Every child of God has an important function in the body of Christ. Alam niyo po, si Miriam ay propetesa. Kamukha lang ni Moses. Ako, meron siyang kampanin. Subalit ang pinaka-leader nila talaga doon ay si Moses. Ako, si Aaron naman ay priest. At meron siyang sariling kampanin. Pero nagkaroon sila ng exaggerated opinion of themselves. Naging proud po sila. We never have a right to criticize anyone. Yun pala. Pagka nagkikriticize ka, abay, ibig mo sabihin, nakakahigit ka doon. Yung po'y indikasyon ng pride. God sees His children differently than we see them. Paano niya pa, tingnan nyo, paano niya nakikita si Moses. Totoo, nag-asawa siya ng Ethiopian. Pero, ang sabi ng Panginoon, my servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. Pananaw ng Diyos kay Moses, he is faithful in all mine house. Kanya ang pananaw niyang Lord sa kanya. With him, sabi pa nga ng Diyos dito, number 7, 12, 7 and 8, with him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall he behold. Therefore, then were he not afraid to speak against my servant Moses. Isipin niyo po, face to face niyang nakakaharap ang Diyos, si Moses. Pero nagkaroon pa ng critical attitude itong Miriam at Aaron. Galit ang Diyos. Miriam and Aaron's critical and proud attitude produce or provoke the anger of God. Galit ang Diyos. At dumating, nagkaroon ng leprosy si Miriam. Pero nanalangin si Moses at gumaling siya sa leprosy. Yung rebellion na yon, yung pride na yon, nag-provoke ng galit ng Diyos. At yun nga, naparusahan sila. Miriam and Aaron sought to cut off their usefulness until they repented. Yung kanilang gampanan, hindi na magampanan. Na-delay ang paglalakbay ng mga Israelita for 7 days dahil doon sa mga pangyayari. When God begins to use you, wow, dapat tayong maging humble palagi. Thank you, Lord.
ganda nitong paalaala sa atin. Okay. Another thing, no po, ito pong si Saul ay nung siya ay mapagpakumbaba, when thou was little in thine own sight, pinromote siya ng Panginoon, ginawa siyang hari. Amen. Pero naging mataas po siya, kaya binagsak siya ng Panginoon. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Kabaliktaran po ng humility is pride. Ito po ang number 1 na kasalanan ni Satanas. No. Pride goeth before destruction. Kapagka nandyan na yung pride, nauuna yan, ang susunod doon, distraction. And an haughty spirit, mayabang na ugali, ay darating yung pagbagsak. Proverbs 16:18. Before destruction, the heart of man is haughty, but before honor is humility. Kanina, binanggit natin, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Pero darating ang distraction, nauuna ang kayabangan, pagkatapos nauuna naman ang humility, magre-resulta ng karangalan. Kaya ang ating pong binibigkas, we are in Christ. In Christ, ibig sabihin, yun lang ang binigay ni Lord sa atin. We are who we are in Christ, what we have in Christ. That's humility. Purihin ang Panginoon, sapagkat yun po, yung exalted position natin in Christ, we are a king. Binipigkas po natin yon. We reign in this life through Jesus Christ. Palagi, we can do all things through Christ. We are more than conqueror through Christ. Yun po ang ating binibigkas. We are complete in Christ, who is the head of all principalities and powers. Yun po yung mga new creation realities. Yun po ang ating binibigkas. Hindi po sobra po doon. Let your confession be what you have in Christ, not what you do in your own ability. Hindi po yung nagagawa natin sa ating sariling abilidad, sariling katalinuhan. Many great men of God have spent years doing the insignificant tasks that God asked them to do. The Bible encourages us not to despise the day of small beginnings. Purihin ang Panginoon. Naalala naman natin ngayon, itong sila Stephen at saka po si Philip. Nung pong dumami yung pong mananampalataya sa Acts chapter 6 to 3, no? Then the 12 called the multitude of disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Kasi dumami po yung mananampalataya. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Sabi po ng mga apostles, dapat gugulin natin ang panahon natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at sa panalangin, hindi sa pagsaserve ng tables. Kaya umili po sila ng mga tao na gagawing deacon. Ang deacon ay tagapaglingkod ng tables or waiter. Pero tingnan nyo po yung mga kwalifikasyon na hinanap nila. Must be, kailangan nila 7 katao. Someone with honest report, full of the Holy Spirit, kasi magdidepende ka sa banal na Espiritu, and full of wisdom from God. Kaya, purihin ang Panginoon. At napili nga po si Stephen, napili si Philip. Purihin ang Panginoon.
Humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. 1 Peter 5:6. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos at ikaw ay Kanyang iaangat in due time. Ito po ang nangyari. God will bless people who are willing to take a lower position in the eyes of men. He will exalt the humble. Oh, hallelujah. At ito pong hindi po nanatiling deacon. Siya po, si Stephen ay naging powerful preacher. He did great wonders and miracles among the people. Yun ang kanyang promotion. At dahil po sa tindi ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanya, ito po ang dating nagseserve ng table na po, ngayon ay preacher, inuli po siya. Inuli at nakitang nagliliwanag itong si Stephen. Hanggang siya po ay hinatulan na batuhin hanggang mamatay. Ano po? Purihin ng Panginoon. Pero makikita nyo dito, but he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven. Bago po siya mamatay, saw the glory of God, and Jesus is standing. Take note, Jesus is standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heaven open, and the Son of Man is standing in the right hand of God. Acts chapter 7, 55 to 56. Dito po, binabato siya hanggang sa mamatay. Ang ganda nito, Lord. Sabi niya pa, huwag mong ibilang na kasalanan itong ginagawa nila sa akin na ito. Binabato siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos, nabuksan ng langit, nakita niya ang Panginoong Jesucristo tumayo. Ang Panginoong Jesucristo ay He is seated at the right hand of God. Pero dito nakita niya, tumayo ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Stephen, sabi ni Stephen, I see Jesus standing on the right hand of God. Samantalang sabi ng Biblia, nakaluklok siya. Bakit? Sasalubong ang Panginoong Jesucristo. Tatayo at sasalubong ang Panginoong Jesucristo kay Stephen. Hallelujah. Sa kanyang pag-uwi sa Panginoon, sa kanyang kamatayan. Hallelujah. Ito po. Ganon din si Philip. Dati pong nagseserve ng table sa matagal na panahon. At siya po ay naging evangelist. Okay? Umiiyak yung mga demonyo, gumagaling ang mga may sakit, sa kanyang pangaral, signs and wonders ay sumusunod. Acts chapter 8, 6 hanggang 8. Purihin ang Panginoon. Kaya, hallelujah. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Mga kapatid, humility. Ito po ang sikreto ng patuloy na paggamit ng Panginoon Diyos sa atin. Mga tao, yung ibang mga tao ay nauna sa atin, maikli ang buhay. Pero itong humility, ito po ang siyang magpapatuloy sa pagkakagamit ng Panginoon sa atin. The kingdom of God is supernatural. Kaya supernatural ang ministeryo ng mga mapagpakumbaba. In the name of Jesus. Not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Hallelujah. Kaya, purihin ang Panginoon. We will reign in life through Jesus Christ. We will reign in life through humility. By humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Huwag tayong magkaroon ng exaggerated opinion sa ating importansya. But we will depend totally on the Holy Spirit. We will depend totally on the Lord in the name of Jesus. Hindi tayo nananangan sa sariling kakayahan, katalinuhan at edukasyon. At tayo po ay nagdedepende sa abilidad ng Panginoon. In the name of Jesus. Roda Bakanda. It's not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Si San Pablo, sabi niya, I was crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me.
Yung pong ikinapamuhay niya, yung buhay ng Panginoong Kristo. Hindi yung new creation realities. Yung pong pagiging bagong nilalang. Hallelujah. Sapagkat siya po ay nanangan sa Panginoong Kristo. Hallelujah. Ganon din dapat. I was crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Christ heals in me. Christ work in me. In the name of Jesus. Hallelujah. That is humility. Marami pong salamat. Panginoon, let's pray. Father, in Jesus' name, salamat, Lord. You have released, Lord, ang spirit of humility sa bawat isa. Panginoon, in the name of Jesus. Tinatakwil namin ang pride. Hallelujah. Tinatakwil namin ang pananangan sa sariling kakayahan, katalino at edukasyon. At Panginoon, at kami po'y nagdedepende sa iyong banal na Spirito. Hallelujah. We depend on the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.